Purihin po ating mahal na Panginoon. Tayo po dadako na po sa banal na salita ng ating mahal na Panginoon. Ito po dadalhin po ng ating beloved ordained preacher, Joshua Galarosa. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. God bless you, beloved co-preacher, Brother Dane Castro. Hallelujah. Tayo po muna yung manalangin, mga minamahal. Hallelujah. Hallelujah. Dakilang Ama o Diyos na mga pangyarihan sa lahat ang banal sa pangalan ni Jesus. Muli sa araw na ito, narito kami pinakamal namin, Panginoon Jesus. Patuloy ka namin sinasamba sa Espiritu at katotohanan. Kami po ay nagpapaamon ng walang hanggang pagpupuri, pagpasalamat sa paglangis mo sa bawat yugto na panambahan sa araw na ito sa mga papuring awitin ang bahagi ng mga patotoo, mga Panginoon, hallelujah, lalong-lalo ng pagkilos mo sa aming kalagitnaan. At this point, O God, hallelujah, through the leading prayer of our beloved Honorable Evangelist Pastor Weldestrad Almeda, your time prophet, O God, muli, mga Panginoon. Pahintulutan mo yung bang lingkod na ang iyong salita ito ay aking may payag na may pag-ibig at kasama yung kapangyarihan, O Diyos, na ito yung maging kabusugan. Aming mga nagugutom na kaluluwa, wala akong magagawa sa ganang akin. Alasin mga hadlang sa aming kalagitnaan. Hallelujah. Demons of destruction, opposing spirit, out of the powers of darkness. I command you, God, be bruised in the name of Jesus. In Jesus' name, amen. Amen. First and foremost, the highest praise, glory, and honor, thanksgiving, and worship to our loving God, our great God, our Jesus, the King of kings, the Lord of lords, the mighty God and the creator of the universe. And I give double honor and respect to the man of God, our beloved Honorable Evangelist Pastor Weldestrad Almeda, the end-time prophet of our loving God, and to his beloved children, children-in-laws, grandchildren, great-grandchildren, and we always treasure the blessed memories and teachings of our beloved Honorable Assistant Pastor Linda Almeda, beloved Mama there. And a pleasant afternoon to everyone. Sa lahat ng ating mga beloved brethren, aking mga kapwa mga ngaral, beloved ordained preacher, ating mga webcast viewers, lahat ng naabot ng ating banal na gawain dito sa Central Visayas. Palapakan natin ang ating pinakamalapay ng Diyos, mga minamahal. Let us open our Bible from the book of Joshua. Chapter 7, verse 11 and 12. From the book of Joshua, chapter 7, verse 11 to 12. Israel hath sinned, and they have also transgressed my covenant, which is commanded them. For they have even taken of the accused thing, and have also stolen and dissembled also, and they have put it even among their own stuff. Therefore the children of Israel could not stand before their enemies, but turned their backs before their enemies. Because they have accursed, neither will I be with you anymore, except you destroy the accursed from among you. Dito po sa aklat ng Josue, Kapitulo 7, ang talatay 11 hanggang 12. Ang Israel ay nagkasala o kanilang sinalangsang din ang aking tipan na aking inutos sa kanila o sila'y kumuha rin sa itinalagang bagay at nagnakaw rin at nagbulaan din at sila'y naglagay rin sa kanilang sariling daladalahan. Kaya't ang mga anak ni Israel ay hindi makakatayo sa harap ng kanilang mga kaaway. Sila'y tumalikod sa harap ng kanilang mga kaaway sapagkat sila'y naging sinumpa. Ako'y hindi na sa inyo pa maliban na sa inyong sirain ang tinalagang bagay sa gitna ninyo. Amen. Praise the Lord. Palapakan natin ang ating pinakamalapay ng Jesus. Do not hide sin. Do not hide sin. Amen. Huwag magtago ng kasalanan. Amen. Ang kasalanan,
Ito po ay kinamumuhian, mga minamahal. Ito ay iniiwasan, linalayuan ang kasalanan. Hindi po kinukubli, hindi tinetago o ginagawa. Dahil pag ginagawa mo yung kasalanan, ikukubli mo yung kasalanan, masisira ang buhay natin. Mga minamahal, hallelujah, hindi tayo magpa-prosper. Hallelujah. Katulad ng nangyari sa Israel, ito yung ating illustration. Sila ay natalo ng kanilang mga kaaway dahil sa kasalanan. Isa lang, mga minamahal, si Akan. Itinago niya yung mga ginto, yung kanilang nasamsam, kanilang napagtagumpayan sa kanilang pakikipagbaka, mga minamahal. Inilihim niya, mga minamahal, at ito ay inilagay niya doon sa loob ng kanyang tent, mga minamahal. Kaya, imagine, mga minamahal, ang kanilang kalaban ay kunti lang, mga minamahal. Amen. Ang sundalo ni Israel na pinadala doon para makipaggera ay umabot ng 3,000, mga minamahal. 3,000 soldiers. Samantala, yung kalaban nila, minamahal, ay nasa 36 lang, minamahal, 36. Amen. 3,000 versus 36. Napakalaki ng diferensya, mga minamahal. Amen. Hallelujah. Kaya nga, ang sabi ng sundalo ni Joshua, huwag mong pagurin ang buong bayan doon sapagkat sila'y kakaunti. Mga minamahal. Ibig sabihin, in-underestimate nila, mga minamahal, yung kanilang kaaway. Kaya, ang pinadala ng mga sundalo para makipaglaban, mga minamahal, ay umabot ng 3,000, mga minamahal. At yung kanilang kalaban ay umabot lamang, mga minamahal, ng 36 ka mga sundalo, mga minamahal. Pero, sabi ng banal na kasulatan, ang mga sundalo ni Joshua, ito ay tumalikod. Ibig sabihin, sila po ay natalo, mga minamahal. Dahil meron palang itinatagong kasalanan. So, yun po ang magiging problema pag ang Kristiyano, hallelujah, inaalagaan mo yung kasalanan, iniingatan mo yung kasalanan, tinatago mo yung kasalanan, ay talagang matatalo tayo ng kaaway ng Diyos. Amen. Hindi tayo magtatagumpay, hindi tayo magpa-prosper. Hallelujah. At sabi ng banal na kasulatan, wala tayong maitatago sa mahal na Panginoon. Amen. Sabihin natin, yung mga elders, wala naman dito. Wala naman nakakakita sa akin. Walang kapatiran na nakakakita sa akin. Pero, ang makapangyarihang Diyos, hindi ka makatatago sa Kanya. Kahit yung nilalaman ng puso natin, nakikita ng Panginoon, nalalaman ng ating buhay na Diyos. Imagine, mga minamahal,
hindi pa man natin sinasabi, hindi pa lumalabas sa ating bibig yung gustong sabihin ng ating puso. Pero alam na ng mahal na Panginoon yung lalabas. Ganon ka makapangyarihan ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Kaya sa mga Kristiyanong ating motto, be wise. Mga minamahal. Ang mga Kristiyano dapat yung pagsisisi natin laging nasa una. Hindi huli. Amen? Sa sanlibutan ang kanilang pagsisisi, huli na. Sabi pa nila sa kasabihan, huli na ang pagsisisi. Yun yung sa mga hindi naglilingkod sa Diyos, pero tayo, dapat una yung pagsisisi. Alam natin mali, iwasan mo. Alam mo ng mali, alam mo ng kasalanan, huwag kang lumapit. Higit sa lahat, huwag mong gawin at huwag mong ilihim. Layuan mo, kamuhian mo ang kasalanan. Amen. Dahil, mga minamahal, ang Diyos natin pinaglilingkuran dito sa GMCIM, makapangyarihan. Mga minamahal, hallelujah. Nung araw, pag magkasala ang tao, parang walang nangyayari, mga minamahal. Pero dito sa atin, iba. Amen. Hallelujah. Matatalo at matatalo tayo pagka ating ililihim ang kasalanan dahil lahat ng bagay ay nakikita ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Everybody say, praise the Lord. Buksan natin may malang Jeremiah chapter 16 verse 17. From the book of the prophet Jeremiah, chapter 16, verse 17. For mine eyes are upon all their ways. They are not hid from my face, neither is their iniquity hid from mine eyes. Dito po sa aklat ng Jeremias, Kapitulo 16, talatay 17. Sapagkat ang aking mga mata ay nangasa lahat ng kanilang lakad, sila'y hindi nangakukubli sa aking mukha, o nangalilingid man ang kanilang kasamaan sa harap ng aking mga mata. Amen. Hallelujah. Palapakan natin ang ating pinakamalapayang Hesus. Everybody say, praise the Lord. Sapagkat ang aking mga mata ay nangasa lahat ng kanilang lakad. Sila'y hindi nangakukubli sa aking mukha. Mga minamahal, hindi daw tayo makakapagtago sa mahal na Panginoon. Kahit anong kubli natin, kahit anong pagtatago natin, saan man tayo sumuot, saan man tayo sumiksik para, hallelujah, akala natin, mga minamahal, makapagtatago tayo. Hindi, mga minamahal, hindi tayo makapagtatago sa mahal na Panginoon. Sila hindi nangakukubli sa aking mukha. Pakibalik lang yung ano. O nangalilingid man ang kanilang kasamaan sa harap ng aking mga mata. Ganon ang Diyos na ating pinaglilingkuran dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen? Kaya mga minamahal, nakita ng malapay noon na ang anak na Israel ay nagkasala, mga minamahal. Kaya anong sabi ng mahal na Panginoon, mga minamahal, ating pinakamalapay ni Jesus, sa Joshua chapter 17 verse Joshua chapter 7 verse 13. Josue kapitulo 7 versikulo 13. From the book of Joshua chapter 7 verse 13. Up, sanctify the people, and say, sanctify yourself against tomorrow. For thus saith the Lord God of Israel, there is an accursed thing in the midst of thee, O Israel. Thou cannot stand before thine enemies until you take away the accursed thing from you. Ito po sa aklat ng Josue, Kapitulo 7, talatay 13.
Bumangon ka, papagbanalin mo ang bayan at sabihin mo, magpakabanal kayo sa kinabukasan, sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon ng Diyos ng Israel, may tinalagang bagay sa gitna mo, O Israel. Ikaw ay hindi makatatayo sa harap ng iyong mga kaaway hanggang sa iyong alisin ang itinalagang bagay sa gitna ninyo. Amen. Palapakan natin ang ating pinakamalapay na Sus. Hindi ka makatatayo sa iyong mga kaaway. Sa harap ng iyong mga kaaway hanggang sa inyong alisin ang itinilagang bagay sa gitna ninyo. Amen. So, nalaman ng mahal na Panginoon. Pero, ang mga Israelites, si Joshua ang kanilang leader, walang kamalay-malay. Nagtaka sila, bakit tayo natalo? Na yung kaaway, kunti lang sila, mga minmahal. Bakit tayo natalo? Samantala, kahit malalaking bansa, mga minmahal, natatalo ng Israel. Pero yung time na yun, mga minmahal, na samantala mas marami ang sundalo na pinadala ni Joshua, kumpara mga minmahal sa 36 men, mga minmahal, na kanilang kalaban, 3,000 versus 36, napakalayo ang diferensya. Tumalikod yung mga Israelites, bumalik dahil hindi nila kaya ang kanilang kalaban. Ang dahilan, merong itinilagang bagay na pinakialaman si Akan, itinago, nagnakaw, mga minamahal. Yon ang dahilan kung kaya sila po ay natalo ng kanilang mga kaaway. Amen. Ganon na ganon sa ating paglilingkod sa mahal na Panginoon. Pagka merong pagkakasala, merong itinitagong kasalanan, mga minmahal, hallelujah, ay talagang matatalo tayo ng kaaway ng Diyos. Hindi tayo magtatagumpay, mga minmahal. Amen? Kaya ito po ay babala sa atin. Pag alam natin kasalanan, huwag gawin. Kamuhian mo, layuan mo. Huwag kang lalapit at higit sa lahat, huwag mo nang gagawin. Alam mo ng kasalanan yan. Hallelujah. Dahil ang Diyos sa ating pinaglilingkuran ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lahat ng bagay ay nakikita ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Everybody say, praise the Lord. Tingnan niyo mga minamahal ang Joshua chapter 7 verse 24 and 26. From the book of Joshua chapter 7 verse 24 to 26. And Joshua and all Israel with him took Achan the son of Zerah, and the silver and the garment and the wedge of the gold, and of his sons and his sons' daughters, and his oxen, and his asses, and his sheep, and his tent, and all that he had, and they brought them unto the valley of Achor. And Joshua said, Why dost thou trouble us? The Lord shall trouble thee in this day. And all Israel stoned him with stones, and burned them with fire, after they had stoned them with stones. And they raised over him a great heap of stones unto this day. So the Lord turned from the fierceness of his anger, wherefore the name of that place was called the Valley of Achor unto this day. Ito po sa aklat ni Josue, Kapitulo 7, ang talatay 24 hanggang 26. At kinuha ni Josue ng buong Israel na kasama niya, si Akan na anak ni Sera, at ang pilak, at ang balabal, at ang dila na ginto, at ang kanyang mga anak na lalaki at babae, at ang kanyang mga baka, at ang kanyang mga asno, at ang kanyang mga tupa, at ang kanyang tolda, at ang lahat ng niyang tinatangkilik,
at kanilang sinampa sa libis na Akor. Sinabi ni Josue, bakit mo kami binagabag? Babagin ka sa araw na ito ng Panginoon, at binato siya ng mga bato ng buong Israel. Sinunog nila sila sa apoy at binato sila ng mga bato. At kanilang binuntunan siya ng malaking bunton ng mga bato hanggang sa araw na ito. At ang Panginoon ay nagpigil ng kabangisan ng kanyang galit. Kaya't ang pangalan ng dakong yaon ay tinawag na ang libis ng Akor hanggang sa araw na ito. Amen. Hallelujah. Everybody say, praise the Lord. Tingnan niyo mga minamahal. Hindi lamang si Akan ang nasira, pinarusahan, pati yung kanyang buong pamilya. At nalaman tuloy ng buong congregation ang kanyang ginawa, mga minamahal. Amen? Kaya, pagkatapos noon, yung galit ng mga Panginoon, mga minamahal, tumigil. Hallelujah. Amen. Palapakan natin ang ating pinakamalapayang Diyos. Hallelujah. Ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay buhay. Everybody say, praise the Lord. Hallelujah. Pag ating tinatakpan yung kasalanan, inililihim natin yung kasalanan, iniibig natin yung kasalanan, minamahal natin yung kasalanan, masisira at masisira tayo. Hindi tayo magpa-prosper niyan, mga minamahal. Amen? Hallelujah. Ano pong sinasabi ng Proverbs chapter 28 verse 13? Proverbs chapter 28 verse 13. From the book of Proverbs chapter 28 verse 13. He that covereth his sins shall not prosper, but those who confesseth and forsaketh them shall have mercy. Dito po sa aklat ng Kawikaan, Kapitulo 28, ang talatay 13. Siya'y nagtatakip ng kanyang mga pagsalangsang ay hindi giginhawa, ngunit ang nagpapahayag at nag-iiwan ng mga yaon ay magtatamo ng kaawaan. Amen. Palapakan natin ang ating pinakamalapayang Diyos. Siyang nagtatakip ng kanyang mga pagsalangsang ay hindi giginhawa. Mga minamahal, yung tinatago mo, yung kasalanan, sinasabi mong wala kang kasalanan, pero meron naman. Amen? Inililihim mo, mga minamahal. Sabi ng banal na kasulatan, hindi tayo giginhawa. Hindi tayo magpa-prosper. Apektado ang lahat, mga minamahal. Amen. At doon pa lang tayo gagawa ng hakbang. Kasi ganito. Pero huli na ang lahat. Kumbaga, nakasakay na tayo sa patibong ng kaaway. Mga minamahal. Kaya dapat ang Kristyano mag-ingat. Amen. Ulitin ko, mga minamahal, kamuhian natin yung kasalanan. Huwag itatago, huwag aalagaan. Dahil may Diyos na nakakakita. Darating ang panahon na yan po ay ihahayag ng mahal na Panginoon. At nakakatakot pag mangyari yun, mga minamahal. Amen? Maraming involved, mahihirapan tayo. Hallelujah. Hindi tayo magpa-prosper. Siyang nagtatakip ng kanyang mga pagsalangsang ay hindi giginhawa. Ngunit ang nagpapahayag at nag-iiwan ng mga yaon
ay magtatamo ng kaawahan. Palapakan natin ang ating pinakamalapay ng Diyos. Everybody say, praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating pinakamalapay noon. Hallelujah! If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Amen. But do not hide sin, mga minamahal. Amen? Huwag magtago ng kasalanan dahil masisira ang buhay natin. Matatalo at matatalo tayo ng kaaway ng Diyos. Iiwanan tayo ng mahal na Panginoon. Amen? Kung walang Diyos sa atin, wala tayong magagawa. Sabi ng mahal na Panginoon, without me, you can do nothing. Amen? Kaya tayo nagtatagumpay, mga minamahal, mula noon hanggang sa mga oras na ito. Sinasamahan tayo ng ating pinakamalapay noon dahil tayo ay gumagawa ng kalooban ng ating pinakamalapay ng Sus. Sa anumang hirap, mga minamahal, na ating naranasan, mga minamahal, kaliwat kanan, binabayot tayo ng kahirapan, pagsubok sa atin, pag-uusig sa atin, mga minamahal. Subalit dahil tayo ay gumagawa ng kalooban ng ating pinakamalapay ng Diyos, iniwanan ba tayo ng malapay noon? Pinabayaan ba tayo ng Diyos? Hindi, mga minmahal. Mula noon hanggang sa mga oras na ito, nakikita po natin ang kabutihan ng Diyos sa ating buhay, ang kahabagan ng ating pinakamalapay noon. Sa gitna ng mga pagsubok, kahirapan, patuloy tayong pinanghawakan ng ating pinakamalapay noon. Dahil sa patuloy na pananalangin ng tao ng Diyos, ng propeta ng Diyos. Amen. Ating minamahal, ginagana ng Evangelista, well-destined Almeda. Kaya patuloy tayong pinagtatagumpayan ng ating pinakamalapay na Diyos. Palapakan natin ang ating pinakamalapay nun. Everybody say, praise the Lord. Hallelujah. Hanggang sa mga oras na ito, napaka-imposible na magiging ganito yung ating bahay-sambahan. Amen? Hallelujah. Ipinapakita ng malapay noon na pag tayo ay gagawa ng kalooban ng ating pinakamalapay na Sus, ang imposible magiging posible. Dahil ang Diyos sa ating pinaglilingkuran ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. Everybody say, praise the Lord! Huwag natin hayaan, mga minmahal, na tayo ay, kumbaga, iwanan tayo ng malapay noon. Huwag, mga minmahal. Sayang yung ating paglilingkod sa malapay noon. Huwag huli yung pagsisisi. Dapat ang Krisyano palaging una ang pagsisisi. Everybody say, praise the Lord! Ganun dapat ang Krisyano, mga minmahal. Kaya, anong dapat natin gawin, mga minmahal? Ito po sa Psalms 139, verse 23 to 24. Kindly po sa ating mga beloved singers, ating mga beloved instrumentalists. From the book of Psalms, chapter 139, verse 23 and 24. Search me, O God, and know my heart. Try me and know my thoughts, and see if there be any wicked ways in me, and lead me in the way everlasting. Dito po sa Aklat ng Mga Awit, Kapitulo 139, ang talatay 23 hanggang 24. Siyasatin mo ako, O Diyos, at alamin mo ang aking puso. Subukin mo ako, at alamin mo ang aking mga pag-iisip. Amen. At tignan mo kung may anumang lakad na kasamaan sa akin at patunayan mo ako sa daang walang hanggan. Amen. Hallelujah. Ito yung dalangin ni Haring David sa malapay noon. Siyasatin mo ako, O Diyos. Alamin mo ang aking puso. Amen. Subukin mo ako at alamin mo ang aking mga pag-iisip at tingnan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa akin at patnubayan mo ako sa daang
walang hanggan. Amen. Yun dapat ang panalangin ng mga Kristiyano. Amen. Palapakan natin ang ating pinakamalapay na Sus. Everybody say, praise the Lord. Siyasatin mo ako, O Diyos. Baka may bahid na ng pagkakasala sa ating puso. Amen. Panginoon, tulungan mo ako. Huwag mo akong pabayaan, mahal Panginoon. Baging sa mga gawa ng kaaway, sa mga patibong na ginagawa ng kaaway, ilayo mo ako, mahal na Panginoon. Amen. Ganon dapat yung panalangin ng mga Kristiyano, mga minamahal. At tingnan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa akin. At patnubayan mo ako sa daang walang hanggan. Palapakan natin ang ating pinakabalapay ng Sus. Everybody say, praise the Lord. Awitan natin may namalang atin.